Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong muling tungkol sa West Philippine Sea. No? Itutuloy lang po natin yung huling vlog natin tungkol sa bagay nito doon sa sinabi nating ang mga Chekwa ay napasok na ang Ayungin Show. No? Kasi po meron pong update dyan. Ang Westcom Command, no, merong pahayag sila diyan. At the same time, mga kababayan, yung bardagulan ni AFP Chief of Staff Browner at yung isang kupal na ambassador ng mga Chekwa. At the same time, idadagdag na rin natin yung pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa issue ng West Philippine Sea diyan po sa kanilang Japan-ASEAN Summit, no? So, bago ang lahat, tayo po ay magpi-flex at magsa-shoutout ng ating mga channel members, sa ating mga followers, subscribers, nagla-likes at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So, unahin po natin itong naulat dito sa Abante. Una sa balita, tabloid po, no? AFP Chief, Chinese Envoy, bardagulan sa West Philippine Sea. O, bardagulan. Ano ba yun? Nagsuntukan? Nagbatukan? O what's up bro? Eto po, no, sabi ni AFP Chief. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagkaroon sila ng komprontasyon ni Chinese Ambassador Wang Zillian Kupal tungkol sa resupply mission sa West Philippine Sea. Quote, nag-usap kami noong minsang nagkita kami. Sinabi ko sa kanya na that is not your territory. In fact, sinabi ko that is our exclusive economic zone. So please do not block our resupply ship. Oh. Sinabihan ko rin siya na huwag niyang i-block yung Christmas convoy. Sabi ko mga civilians yun, do not block. They're just merely bringing Christmas food and gifts to all soldiers and the communities in the West Philippine Sea. Nagmatigas umano ang Chinese ambassador at sinabing teritoryo nila ang nasabing lugar. Sinabi nga niya, you are provoking us. So sinabi ko sa kanya, no, you are the one provoking us. O ayun po, nagbardagulan, meaning nagbitawan po sila ng salita. Nakita niyo yung unang bitaw nung kupal na Wang Zillian na yun? You are provoking us daw po. 'Di ba? Mga naratiba nila yan eh. Provoking, bullying daw tayo at antagonistic o sino yon? Yung isang oligarko na miyembro ng SM Mall. Huwag daw tayong sobrang antagonistic sa mga Chekwa. Kapwa niya Chekwa yun eh. Sino kakampihan niya? Dapat niya maimbestigahan yan eh. No? Nasaan ang loyalty niyan? No, tingnan nyo na lang po yung huling vlog natin sa WPS. Nandun po yun, yung oligarko na nagsabi nun. No? Imbestigahan nyo. Saan nang gagaling pondo niyan? Tatanong lang, no? Saan nang gagaling ang pondo mo? Di po ba? Ang nasa isip nila, negosyo. Ala silang pakialam doon kasi maaapektuhan ang negosyo nila. Di po ba? O, alamin nyo kung sino yun. Di ba? Kaya galit si Browner. Nakikiusap lang naman sa kanya. Pero biruin mo, imbis na magbigay ng diplomatic reason, maging mapagkumbaba, yung kanilang ambassador sa ating bansa, ganyan sila kaarugante. Bakit sila ganyan kaarugante? Kasi feeling nila powerful sila, pag-aari nila ang Pilipinas. Biruin niyo yan ambassador ng isang banyagang bansa. Binigyan natin sila ng espasyo sa ating mainland. Tapos tayo pa ang babastusin. Di ba? Anong sinagot ni Browner? Binalik. You are the one provoking us. Dapat sinabi niya, get out of there. You are illegal alien and get out of here, you freaking Chekwa. Di po ba? O dapat yung mga kumakampi sa mga Chekwa na ito, yung mga ginagamit na disinformation specialist nila ng mga Pilipino, dapat yan, gumalaw na dyan ng parang CIA natin eh. Kumbaga yan, damputin nyo na ang mga animal na yan, itapon sa Chekwa eh. Doon na lang sila, hindi natin sila kailangan. At yung mga businesses na pumapabor sa Chekwa, yung nagsasabing tayo pa ang antagonistic, ibalik nyo na yan sa China. Mga inchik naman yung mga yan eh. Tingnan nyo sino yung mga oligarko dyan na mayayaman.
yung mga nasa top 10 list natin na mayayaman, mga bilyonaryo, karamihan sa kanilang mga Tsekwa. Ang tanong, saan nanggagaling pera nyo? Sinong pumupundo sa inyo? Di po ba? Oh. Ngayon, mga kababayan, yung nga sa isa sa latest nating video, yung napabalita ng isang banyaga na sa dami po ng mga barko na nandyan nakapalubit sa Ayungin Shoal ng mga Tsekwa, nasabi niyang napasok na ang Ayungin Shoal. Pero, may sagot po dyan ang Westcom. No? Ito po sa Manila Bulletin. AFP, Westcom denies Chinese vessels in invasion mode at Ayungin Shoal. Just a regular swarming. Whether this is a regular swarming or just a prelude to invasion, dapat bantayan nyo maigi ang Ayungin Shoal. Huwag nyong hayaan mag-isa ang BRP Sierra Madre. Kasi, pag nakakuha po ako ng impormasyon na yung mga Coast Guard natin tatamad-tamad eh. Sabi nga ni Tariela, dyan daw sa Palawan, tatatlo ang Coast Guard nila. Tatatlo. Baka yung tatlo hindi pa naglalayag. Yung balita ko, nakatenga lang daw kayo. Tapos mukha kayong mga doon, buhaya sa port eh. Merry Christmas, Happy Birthday, ganon. Oy, Coast Guard, tignan nyo yung mga yan. Hindi kayo pinapasahod ng taong bayan para lang dyan kayo sa porte, hindi kayo maglayag. Kaya pala, napapalautan tayo ng mga Tsekwa. Di ba meron tayong kasabihan? Daig ng maagap ang masipag. Masipag ang mga Pinoy, pero hindi maagap. Kaya ayun, binaliktad ng China. Maagap kami. Pagdating sa kaagapan kami, pero kasunod nun ay kasipagan. Tayo baliktad eh. Di ba? Kaya napapalautan tayo, mga kababayan. Yun po yung mga nakukuha kong impormasyon. Di ba? Meron po nagsasabi sa atin, eyewitness ako, nakikita ko dito sa lugar namin, dito sila sa porto, imbis na maglayag doon, tong mga Coast Guard, nakagarog-ganon lang. Tapos nanghihingi pa. Di ba? Ano ba kayo? Di ba sapat ang sahod ninyo? Di ba? Ito po ang sabi ng AFP, belied, yung belied, pinasinungalingan. Reports that Chinese vessels are in invasion mode at Ayungin Shoal in the West Philippine Sea, even it expressed readiness for any development in the tension-filled waters. The AFP Western Command, which supervised the military operations in the WPS, said the presence of Chinese maritime militia vessels at Ayungin was just a regular swarming activity. Quote, as far as Western Command is concerned, these are usual swarming tactics that their Chinese maritime militia forces have been doing in Ayungin Shoal. Ayun po yung sabi ni spokesperson Commander Ariel Coloma, no? Na regular swarming lang yan, hindi prelude to invasion. The term was coined by Ray Powell, ito po yun yung banyaga. If I'm not mistaken, kasi sila yung sa satellite imagery, kaya nasabi nilang invasion mode. I think it's better if we ask Ray Powell what his criteria were for saying that the Chinese militia vessels were in invasion mode at Ayungin. The clarification came after the United States-based maritime security expert Ray Powell said that at least 11 CMMs were monitored inside Ayungin while dozens more were spotted outside the shoal last December 11. Ito po ang sabi ni Ray Powell. Quote, this highly unusual invasion of the shoal's interior appeared to have been calculated show of force by Beijing. Ayan pa. However, Coloma noted that the presence of 11 Chinese maritime militia vessels based on the monitoring of sea light occurred a day after the AFP latest rotation and reprovision mission in Ayungin Shoal. Okay. So kahit na ano pa po yan, no? Spokesperson Coloma, whether invasion or swarming, kung ano man ang interpretation ng Ray Powell, at least they are monitoring it. Huwag mo nang i-sugar coat. Di po ba? Alam naman natin swarming, invasion, nandyan pa rin sila. Ano ang proper term? Visitors? Ano? Illegal alien? Coloma. Di ba? Kung yun ang nagamit ni Ray Powell na word na invasion, because nakikita nila, no, sa satellite imagery o sa kanilang reconnaissance sa taas. Ikaw, diswarming, invasion, pareho lang yan Nandyan na sila anong ginagawa ninyo? Di po ba? Huwag mo nang i-depensa pa. Dahil alam naman namin. Di ba?
base sa mga first-hand account at mga balita, wala nang sugar coating, mga kababayan. Hindi mo na kinakailangan pang, ay ganito kasi, no? Alam ko ang purpose ni Coloma na maging diplomatic, even yung mga terms na gagamitin natin. Nakakasawa na po ang sobrang diplomatic. No? Wala na, puro diplomatic na lang. Kaya yung mga China, mga Chekwa, pinagtatawanan po tayo. Wala naman yan. Kumbaga sabi nga nung gagong Duterte supporter na si Pokis, we all blink. Oh, di ba? Ganyan ang ugali ng mga Chinese, arugante, mga bastos. Ganyan din ang ugali ng mga Duterte at ng mga supporter nila. O lalo na yung si Pokis. Ba't ang tapang-tapang mo towards House of Representatives? Gusto mo labanan ng kapwa mo Pilipino? Bakit dito? Wala kayong statement sa West Philippine Sea na ini-encroach, no? Sinasaktan ang mga kapwa ninyo sundalo. Ha? Yung mga Rory mission. Bakit wala kayo ni isang statement diyan? Ha? O bakit? Dahil takot kayo sa China? O kasi takot yung inyong among si Duterte, duwag. So ano ibig sabihin nun? Ano din kayo? Duwag. O, di ba? Ang kaya nyo lang labanan ay kapwa nyo Pilipino? Nagbabanta pa kayo? Ha? Na pag napuno na ang salop? O anong gagawin ninyo? Ha? E di salupin mo ng salupin. Anong sasalupin mo? Yung kwarta ng Chekwa? Tapang yung magbigay ng statement sa mga kapwa nyo Pilipino. Pero yung ginagawang kabastusan, kawalang hiyaan, sa atin, sa West Philippine Sea, wala kayong masabi. Kaya totoo yung kasabihan, the birds of the same feather flock together. Di po ba? O ayan, pare-pareho kayo ng likaw ng bituka. Mga aso ng Chekwa. O eto pa mga kababayan, latest Philippine Navy shooes away Chinese boats. Ibig sabihin, yung Philippine Navy natin, pinapaalis itong mga barko ng Chinese dyan. O saan po ba ito? Ha? Ito po, Philippine Navy personnel on rubber boats have been driving away dozens of Chinese boats that were trying to approach. Ay puta. Ina-approach na po ang BRP Sierra Madre. O tingnan nyo ina-approach na. Tinatry nilang i-approach. So unti-unti nilang gustong lusubin ang BRP Sierra Madre. They are trying. Paano pag walang magbantay dyan, nakalingat? Di wala na. North, South, East, West na. They're trying to approach the BRP Sierra Madre inside the Ayungin Shoal. Tingnan nyo yan. So parang tama rin yung sinasabi nung Ray Fowell. Invasion. Pero si Coloma, pinabababa niya ang tension. Mataas na talaga naman ang tension Diplomasya ka ng diplomasya Regular swarming, but they're trying to invade it. They're trying to. No? Mga several attempts pa yan. Baka malay nyo, wala na yung BRP Sierra Madre dyan. Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos on Saturday told the Manila Times sampans traditional wooden Chinese boats were maneuvering to get near the grounded Philippine Navy ship. O even though Chinese wooden boats yan, pero ano laman yan? Di yung mga siguro may SEALs din sila, military nila. Di ba? Carlos said Navy personnel will also monitoring the movement of Chinese boats in the shoal's shallow waters. He said Navy personnel will also challenging Chinese militia vessels through radio messages advising them to leave Ayungin. O biruin nyo, may militia vessels na, may Chinese boats pa. Mamaya may sarili silang mga rubber boats. Napapaligiran tayo mga kababayan. Ayan pa bang hindi invasion sa'yo, Coloma? Swarming lang ang tawag mo? As we speak, our troops are being deployed repeatedly to ask the Chinese militia vessels to leave the shoal. At least 2 to 3 Chinese militia vessels were spotted near Ayungin Shoal. Carlos said the deployment of rubber boats in Ayungin is part of countermeasures against Chinese efforts to get near the Sierra Madre. Correct. Taboy nyo po yan. Mag-resist tayo. No? Pakita nyo. We will fight for what is ours. We will fight for what is duly ours. Kasi meron tayong pinangahawakan Sila nga ang illegal dyan Talagang gusto nilang tanggalin ng BRP Sierra Madre para silang maglagay dyan. Pepestuhan nila yan kasi swarming or invasion, kung anong term ang dapat natin gamitin. Swarming or invasion, alam naman na natin na mataas ang tension dyan sa tubig na yan. Hindi po high tide. Di ba? When we sighted them, yung Chinese boats, some 2,000 yards heading for Ayungin Shoal, we deployed our rubber boats purposely to intercept them halfway, forcing the Chinese to stop and decide not to proceed.
We drove them away in a non-confrontational manner. Instead, we struck through hand gesture signals to order to dissuade them from getting near to Ayungin Shoal. O bravo po sa inyo, di po ba? All contingency measures in the worst case scenarios and possible course actions by the armed forces against potential enemies are carefully planned. O good job po, at least may ginagawa po ang ating mga Navy. No? Good job po sa inyo. Now, pupunta naman tayo dito sa sinabi po ng ating Pangulo doon po sa Japan-ASEAN Summit. No? Uunahin po natin ito. PH needs new solution alliances to address South China Sea tension. O ayun na po ang sabi ng Pangulo. President Marcos told foreign media that the tension in the South China Sea have increased and the Philippines continues to work to find an answer to it. Marcos stressed that the country needs new solution amid the increasing tensions in the disputed sea against China. Quote, I'm afraid we'll have to be able to say that tensions have increased rather than diminished. Correct po. For the past months or for the past years, and that's why we have to. But we continue to counsel peace and continue communication between the different countries, everyone that is involved. O, yun po ang sabi niya. And this has become, I sometimes say, and I think it still applies, the South China Sea situation is the most complex geopolitical challenge that the world faces. Oh, ayan, di po ba? Tama naman siya. Mahirap po ito. I cannot say that we have found the answer yet. We are still trying to formulate that answer as we speak. And things are moving very quickly in many parts of the China Sea. And so there are changes in terms of approaches, the aggravation. Correct po naman yan. No? Kasi ang hirap talaga gawa ng solusyon, lalo na yung isang party nag-a-assert din daw ng kanilang karapatan. Karapatan na walang basis. Ang basis lang nila is historical claim. O ngayon, isipin nyo kung hindi malakas ang military ng China, gagawin ba nila yan? Malamang yan, susunod yan sa international law. Pero hindi. They are so defiant. Di po ba? Hindi ko na po ulitin kung ano pa yung napanalunan natin kasi paulit-ulit lang tayo. Di po ba? Tama, mali. So kayo, anong nakikita nyong solusyon dito? Yung solusyon ni Duterte na ipamigay na lang yan? Tubig lang yan? O ipagpatuloy na din natin ang pag-a-assert ng ating karapatan, ang ating jurisdiction, at ipatupad kung ano man po yung nababase sa international law. Kung ako tatanungin ninyo, doon po ako sa huling-huli. Hindi ko ipamimigay sa mga tsekwa yung tubig na yan kasi alam po natin kung ano ang kahalagan yan sa ating bansa. At may karapatan tayo. Di po ba? Hindi pwedeng malimitahan tayo sa 20 nautical miles na pangingisda at paglalayag. Ano yon? Babaw lang tayo? Tulad ng ginawa ni Duterte na hinimod ang puwet ni Xi Jinping? Hindi po. Kung si Duterte ginawa yon, tayong mga mayoryang Pilipino, hindi. We have to fight what is ours. No? We have to be resilient. We have to be resolute o resolve kung anong pakita natin dyan. Huwag tayong magbabaw. Tulad ni Duterteng na ibinenta ang West Philippine Sea. Tapos sinasamahan pa siya nung mga kapwa niyang mga traidor sa bayan. Di po ba? O, ito pang isa, sama na natin ito. Ito pa sinabi ng Pangulo. Marcos seeks more multilateral ties to boost stand in West Philippine Sea. No? Naghahanap pa siya nung mga magiging kasangga natin na ibang bansa para tayo ay kampihan diyan po sa West Philippine Sea. Oh. Marcos said the Philippines and Japan entering into interoperability agreements is not sufficient. Thus, he pitched that trilateral and multilateral agreements must be explored. O tama naman, hindi lang Japan palagi, hindi lang isang USA, kundi marami. Di po ba? This alliance that we have come together with Japan is to help us rather work together more closely. Because in the military, since there is a tactical operation that we really have to train with this one another. O ayan. Di ba? Kinakailangan talaga, hindi lang lagi lang iisang bansa. Mas marami, mas maganda. No? Kaya, ang iisipin natin dito, sabi nga ng Pangulo, as much possible,
tuloy natin, diplomasya, ganyan. Pero pag wala na talaga, ano pa? Naghahanap siya ng bagong solusyon. Naghahanap pa siya ng mga pwede pang ibang bansa na sumuporta sa atin. Multilateral ties. Yan po yan. Di po ba? O, kayo po, ano pong masasabi ninyo mga kabayan? Tama po ba na patuloy pa rin tayong maghanap ng mga kaibigan na ibang bansa na ano sa atin, papanig sa atin pagdating sa West Philippine Sea? Nandiyan po ang US, number 1 yan. Nandiyan ang Canada, sumusuporta. Australia, yung India, nagpadala sila ng isa nilang warship dyan, no? Gusto nilang makipag-tie sa atin, nabubulol ako. UK, France, no? Actually, meron pa pong dalawang bansa na gustong magkaroon ng economic ties naman sa atin. Ang hinahanap natin is about yung hindi economic ties, kundi yung tie-up natin dito sa military, no? Kaya nga sabi dito, interoperability. Ano? Interoperability agreement. Ayan po yan. So, kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.